Matthew chapter 10. Babasahin ko lang sa English kasi binasa ito kanina sa Tagalog, New King James Version. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of disease. Now, the names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus. Okay. Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Okay, so ang titingnan natin dito, kasi puro ito pangalan puro mga pangalan ng 12 disciples, no? Later on naging apostles. So titingnan natin yung diversity ng mga character, diversity yung pagkakaiba, iba-iba ng kanilang mga character, iba-iba ng kanilang mga pagkaugali, at pag-aaralan din natin na bawat isa sa kanila ay hindi naman talaga perfecto. Sabihin nyo nga perfecto. Ayan. Sinong perfecto dito? Taas yung kamay nyo. Wala, di po ba? Okay, wala. So, kaya nga, unahin ko na to. Actually, sa ating pagsunod sa Panginoong Yesus, wala man tayo talagang excuse. Tama po ba? Yung mga disciples nga, hindi man sila perfecto Okay? So, hindi tayo ngayon mag-excuse na. Kasi, pastor, ang dami kong kasalanan. Parang sinabing wala rin akong kasalanan yan. Uy, masusunog ka pa dyan kasi hindi po. Ito, palagi ko itong sinasabi. Alam mo palang may kasalanan ka, ba't di ka lalo magsimba, di po ba? Pag may sakit ka, saan ka ba pupunta? Magtarwak-wak na sakit. Okay. Ang hospital ay itinayo para sa mga may karamdaman. Ang eskwelahan itinayo para saan? Para sa dagdag, magkaroon ka ng kaalaman, pag-aaral, di ba? Ang simbahan ay nandito para sa mga makasalanan. Tinignan nga natin yan sa chapter 8 hanggang chapter 9, di ba? Tinanong ng mga Pharisees ang Panginoon Jesus, bakit ka nakikikain sa mga tax collectors at sa mga makasalanan? Ang sabi ng Panginoon Jesus, naparito ako para sa mga makasalanan. Naparito ako, sabi nga niya, ang walang karamdaman ay hindi nangangailangan ng doktor. Ang mayroong sakit ang nangangailangan ng doktor. So, in other words, kung hindi ka nagsisimba, hindi ka pumupunta sa church, ibig sabihin, alam mo, wala kang kasalanan. Klaro ba? So, kabaliktaran to ha, ulitin ko. Kung hindi ka nagsisimba, kung hindi ka nagpupunta sa church, para bang sinasabi mo, wala kang kasalanan at hindi mo kailangan ang Panginoon. Ayan. Kaya tayo nagsisimba because inaamin natin, alam natin sa ating sarili na tayo ay may kasalanan at kailangan natin ang Panginoon. Amen? So, titingnan natin dito,
ang iba't ibang apostles, disciples, sino ba dito ang nais na magpagamit sa Panginoon? Kasi yung amin yung sino dito ang nais magpagamit? Sino ang nais maglingkod? Amen. Praise the Lord. Ayan. Okay. So, napakaganda, di po ba? Pero, ang tanong is, ano ba yung requirement ng Panginoon para maglingkod sa Kanya? Meron ba? May requirement ba? Akala natin ay parang ang hirap naman yata. Parang ang dami yata ang requirement. Hindi po, wala po. Okay. Ang importante is, tinawag ka at inabil mo, paano ba yung Tagalog yung inabil? Tinawag ka at handa ka na sumunod. Yan na lang. Yun ang mahalaga. Okay? So, alang dahilan, dito magbabasa natin na merong, alam naman natin, no? From chapter, simula sa Sermon on the Mount, chapter 7 hanggang 5 to 7, and then from chapter 8, chapter 9, ang dami nang sumusunod sa piting Panginoong Hesus. At ang dami na rin tinatawag na mga alagad niya. Alagad means tagasunod at nakikinig, natututo, learner sa ating Panginoong Hesus. Marami na rin. Pero ang Panginoong Hesus, pumili siya doon sa multitudes na mga tagasunod niya, pumili siya ng 12 na disciples. At doon sa 12, meron ding tatlo na tinatawag na inner circle. Ang palaging inner circle dyan, yung palaging nasa unahan. Peter, James, and John. Yan. So, sa 12 na yon, sila yung inner circle. So, ano ba ang dahilan kung bakit pumili ang Panginoon Hesus ng kanyang mga disipulo? At later on ay magiging mga apostol. Ibig bang sabihin, hindi niya kaya? Hindi niya kaya na mangaral? Wala siyang kakayanan? Kailangan niya ng mga kasama? Hindi yun ang dahilan. Hindi yun ang dahilan. Because alam natin, ang Panginoong Hesus ay sapat na. Para nakaikot nga siya sa buong Galilea. Later on, pupunta sa Judea. And then, magmi-ministry sa lugar ng Perea, region ng Perea. So, Perea, Galilea, Judea. Pupunta nila yon sa loob lamang ng 3 taon. 3 years. Okay? So, ayon sa Marcos chapter 3, verse 14, so, ulitin ko, Mark chapter 3, verse 14, simula 13, no? Simula verse 13 ng Marcos. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya. At lumapit sila sa kanya, and then doon sa mga taong pinili niya, may 120, may 500, may 1,000. Doon sa verse 14, doon sa taong pinili niya, pumili siya ng 12, 12, na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang, dalawang bagay, ang sinabi dito sa Marcos, makasama niya, una, at pangalawa, upang isugo niya upang mangaral. Okay, sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang at yun yung babasahin natin ng mga pangalan. Mamaya. So, una, before yung 2 reason na yun, una, alam ng Panginoong Hesus na hindi siya magtatagal dito sa lupa. Okay, ang mission niya is pumunta siya dito at mamatay doon sa krus. Yun ang kanyang mission. Upang sa ganun, bakit niya gagawin iyon? Dahil ikaw, bilang nilikha ng Diyos, bilang special na nilikha, kasi lahat naman nilikha na, ba? Lahat ay nilikha, pero ikaw ang bukod tanging special na nilikha ng Diyos. Kumbaga, sabi nga nila ikaw sa isang pintor, no? Isang artist, ikaw yung masterpiece ng Diyos. Tayo ang taong masterpiece ng Diyos. Pero dahil nakagawa tayo
napalayo ang tao sa Diyos, gumawa siya ngayon ng paraan para mapalipit ulit. At yan ang ating Panginoon Jesus. Pero dahil merong law sa Old Testament na without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya ngayon, bumaba ang Panginoon Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao para siya din ang mamatay dun sa cross para sa ating mga kasalanan. Of course, huwag natin kakalimutan na ginawa niya yon para sa kalwalhatian, para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. For the glory of God, ginawa niya yon, at in obedience din naman sa Ama, ginawa niya yon. Pero ang magbe-benefit ay tayo. Tayo na maniniwala. Pero alam ng Panginoon Jesus na at least 3 years yung kanyang pagmiministry. And within 3 years ay may papako na siya sa cross. Sa April na ngayon. Sa Holy Week na. Okay, may papako siya sa cross at babalik sa Ama. Doon sa langit na pinanggalingan niya. So babalik siya, sino ang magpapatuloy sa kanyang sinimulan dito sa lupa? So kung hindi siya magtuturo, hindi siya mag-iipon ng mga alagad, walang magpapatuloy. Pero salamat sa Panginoon at meron nagpatuloy, kaya nga nakarating sa atin ang Ebanghelyo. So sa pangangaral ng Panginoong Jesus, ipinasa niya ito sa kanyang mga alagad. Yung mga alagad naman, yung kanilang mga pangangaral, ipinasa din nila sa kanilang mga naging disipulo din na tinatawag nating mga apostolic fathers. So itong mga apostolic fathers, nagkaroon din sila ng mga disipulo, yung mga tinatawag nating church fathers, hanggang sa dumating sa Reformation, hanggang sa dumating sa mga revivals, at umabot sa ating panahon. At patuloy na magpapatuloy yan kasi nandyan kayo. Amen ba? Mahina yata eh. Ayaw niya yata. Amen? Amen. Okay. Kailangan niya nang magpapatuloy sa ministry sinimula niya. Kasi importante ang kaligtasan ng tao. Okay? Pangalawa, or dito sa Mark chapter 3 verse 14, pumili siya ng 12 para makasama niya. Kailangan niyang makasama saan man siya pumunta. Bakit kailangan niyang makasama sila? Para makita nila ano yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus. Maranasan nila, makita nila sa mismong mga mata nila. Mga first-hand witnesses sila. Sila talaga yung mga witnesses ng ating Panginoong Hesus. Makita nila kung paano nagpalayas ang Panginoong Hesus ng mga demonyo, paano nagpagaling, at narinig nila mismo ang kanyang mga pangangaral. Okay. At yung mga pangangaral na yon na kanilang mga naririnig, so yung mga naririnig nila na mga pagtuturo, pangangaral ng Panginoong Hesus, ay yun din ang kanilang ipapangaral. Then later on, hindi lang sa makakasama siya, okay, isusugo rin sila upang mangaral na rin ang mabuting balita. Okay? Kailangan nilang makita kung paano mamuhay ang Panginoon Hesus upang sa ganon din sila mamuhay. Kasi dapat maging halimbawa, ang isang leader, hindi siya nasa likuran, di ba? Ang isang leader ay nasa harapan. Bakit? Kasi dapat nakikita siya kasi susundan. So, pinili niya sila para makasama niya palagi. Kung saan siya matutulog, doon siya matutulog. Kung saan siya kakain, kung anong kinakain niya, yun din yung kakainin nila. Kung paano siya magtrato ng mga tao, ganun din sila magtrato ng mga tao. Kung paano siya manalangin, ganun din sila mananalangin. Kung paano siya magpasalamat sa Ama. In other words, yung example niya, makikita nila at mararanasan nila first hand. Okay? So itong 12, verse 1 sa chapter 10 ng Matthew, unang-unang mapapansin natin dyan, sabi niya, tinawag niya itong 12 alagad. Okay?
Ang unang mababasa natin dyan sa verse 1 ay, "And when he had called his 12 disciples to him." Okay? And then kung itutuloy natin later on, verse 2, tingnan nyo sa verse 2, ang sinabi ngayon dyan ay, "Now the names of the 12 apostles." May pinagkaiba ba ang disipulo at ang mga apostolos? Ang mga alagad, when you say alagad, disciple, ibig sabihin ikaw ay learner. Ikaw ay estudyante. Ikaw ay nakikinig at natututo. Ibig sabihin ikaw ay isang mag-aaral. Yan. Yan ang ibig sabihin ng disciple. Okay, so bawat isa sa atin ay mga disipulo. Bawat isa sa atin ay mag-aaral ng ating Panginoon Hesus at ang ating textbook ay ang Biblia. Yan yung ating textbook. Ano naman yung apostle o apostol? Ang apostol, actually, hindi naman yan religious term. Okay? Ang apostol ay isang political term. Katumbas yan ng representative or ambassador. Yan. Pag sinabi mong apostol, ambassador siya. Ito ay ginagamit ng mga Romano noon dahil sa lawak ng imperyo ng Roma. Okay, hindi lang Rome ang hawak nila, hanggang sa Israel hawak nila, hanggang sa Africa, ganun kalawak ang sakop ng Roma. So, para makarating kung ano yung mga bagong declaration ng emperor, okay, kumbaga yung tinatawag natin na presidential decree, yung mga ganon, o mga batas, para makarating sa malalayong lugar, ang emperor ay magpapadala ng tinatawag na mga apostol. Because sila ay mga sent, one who was sent with a message. Yung message niya ay kung ano lang yung sinabi ng emperor. Hindi siya pwedeng mag-invento. Okay? So, in other words, magiging ambassador siya ngayon ng emperor doon sa lugar na kung saan siya pupunta. Kaya, pwede siya maging apostol ng emperor sa Africa, apostol ng emperor sa Judea, apostol ng emperor sa Germany, yung mga ganun. So, ang apostol is ambassador. Okay. Pero, ngayon, ginagamit natin ito sa church, meaning, ang apostol na ngayon ay mas kilala sa tawag na missionary. Okay, sino nang nakarinig sa term na missionary? Missionary or yung mga church planters. Ang apostol ay hindi siya position na para bang engineer ganito. Hindi, parang apostol ganyan. Hindi. Hindi po siya position, kundi yun ang iyong panawagan. Yun ang iyong calling. At ang katotohanan, bawat isa sa atin ay apostol. Bakit? Yung mga natututunan mo kada linggo, yung mga natututunan mo sa iyong personal reading, yung mga natututunan nyo sa inyong scripture reading online, ang lahat ng yan ay learning sa iyo. Knowledge. Okay? At hindi lang mo natututunan yun, kundi yun na yung mensahe na ibabahagi mo naman sa mga kakilala mo. Kaya ka magiging apostol, magiging missionary ka, magiging ambassador ka. Nino? Ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ngayon ay ambassador. Kaya pag sinabi mong apostol, ibig sabihin ambassador. Dito sa church, pwede naman tayong tumawag ng apostol kung ikaw ay church planter, kung ikaw ay missionary. Pero kung nandito ka lang sa church, pwede kang deacon, pwede kang elder, oo, pero hindi apostle. Kasi hindi ka lumalabas, dapat lalabas ka kung apostle ka. Hindi ka mananatili sa loob ng simbahan. Okay? So, the church planter, yan yung mga apostle. O kung yun ang gift mo,
So pag-pray nyo, baka yun ang gift nyo, baka apostle kayo, church planter kayo, then praise God. Hayo tayo ngayon, sasamahan namin kayo. Okay? So, yun yung una, no? So, from disciple, from a learner, from pagiging estudyante, sila ngayon ay mga sent out. Okay? Sila ngayon ay mga isinugo. Sila na ngayon ay mga missionaries, mga ambassadors. Okay? Kung ambassador ka, ibig sabihin, that binabantay mo ang sarili. Kung ambassador ka ng Panginoong Yesus, i-represent mo ang Panginoong Yesus, dapat yung Christ-like character ang nakikita sa atin. Hindi ka pwedeng maging ambassador ng Pilipinas sa Japan, tapos sarili mo lang yung nire-represent mo. Hindi ang bansang Pilipinas. Or, pwede rin na ambassador ka ng Pilipinas sa China, tapos yung pag-ugali mo ay hindi karapat-dapat, hindi katanggap-tanggap bilang isang Pilipino, hindi mo nire-represent ng tama ang Pilipinas. Yan. Yun ang makikita na ngayon mga bitaw. Ay, ganito pala yung mga Pilipino. Yun. So, ngayon, bilang isang ambassador ng ating Panginoong Yesus, bilang isang apostol, siyempre, babantay mo ang iyong sarili. Now, hindi lang naman basta isinugo sila. Hindi lang sila basta ginawang apostol. Bakit? Kung papansinin natin sa verse 1, okay? So, and when he had called his 12 disciples to him, he gave them power. Sa Greek ay dunamis. Diyan galing yung salitang dynamite, yung sumasabog. Okay? So, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. So, hindi lang sila basta tinawag, hindi lang sila basta tuturuan, hindi lang sila basta isusugo, bibigyan din sila ng kapangyarihan. Okay? Or authority. Ano to sa atin? Kasi, paano kung hindi ka naman gifted sa healing, hindi ka naman gifted sa miracle working? Okay, paggawa ng miracle. Itong he gave them power is tinawag ka ng Panginoon Jesus, oo, pero hindi ka niya hayaan as is. Bibigyan ka niya ng ability. Bibigyan ka niyang kakayahan. Ayan. Okay? So kung ano man yung ministry, take note, ang ministry ay serving. Okay? Pag serving, ibig sabihin volunteer ka. Tama po ba? Ang ministry ay serving, ang ministry ay ginagawa mo to ng buong puso, volunteer. Kung may matanggap man tayo na pampakonsuelo po yun, na maliit na bagay lang naman, yun ay pampakonsuelo sa atin. Ayan. O tawag na natin dyan ay love gift. Pero first and foremost, ministry is serving. Okay, nagsaserve. So, bibigyan ka ng Panginoon ng kakayahan. Ito ay, ang tawag natin dito is empowerment or equip. I-equip ka. Sa atin, mayroon tayong equipping, di po ba? Mayroon tayong discipleship. Halo-halo na nga yung discipleship natin. Discipleship sa music, pag-play ng mga instrument, discipleship sa pag-handle ng Word of God, paano mag-interpret ng Word of God, discipleship sa evangelism, kung paano mag-evangelize. Tama pa? Yeah, so, attend kayo sa ating mga discipleship. Every Sunday lang naman to. Wala naman ibang araw, katulad ng sa girls discipleship, yung mga women sa Bible. Pinag-aaralan natin yung iba't ibang mga women sa Bible, kung ano yung kanilang mga strength, kung ano yung kanilang mga weaknesses, at yun yung ina-apply natin sa ating time. And then sa mga boys naman, ay yung sa inductive Bible study, kung paano mag-exegete ng scripture. Katulad ng ginagawa natin every Sunday. Okay? Now,
So, nakita natin yung movement na from alagad to apostle, from a learner, estudyante, hanggang sa isinugo na. And then next, makikita natin yung hindi tayo basta tinawag lang ng Diyos, kundi binigyan ka ng power, in-empower ka niya, in-equip ka niya. Now, titingnan natin ngayon. Ito, gusto kong basahin mo na ito. Kinuha kong quote. No? Ito ay mula kay David Guzik. Okay. Kung familiar kayo si David Guzik, magaling din na pastor to. Ang sabi niya, Jesus did not only call the 12. He also gave them power to do what He had called them to do. The same principle holds true today. Whom God calls, God equips. The equipping may not be completely evident before the ministry begins, but it will be evident along the way, sabi ni David Guzik. So, sabi niya, hindi lang tayo tinawag. Hindi lang niya tinawag yung 12, kundi binigyan din niya sila ng power and authority. Okay, so yung principle na yan, the same pa rin hanggang ngayon. Hindi lang tayo basta nakaupo dyan, nakikinig, okay, ini-equip ka na rin ng Panginoon through the Holy Spirit. Maaring hindi nyo napapansin sa ngayon, pero magiging evident din siya later on. Yan. So, itong Matthew chapter 10, mababasa natin sa Mark chapter 6, may mga dagdag. Babasahin ko lang yung mga additional na hindi nakasulat dito sa Matthew chapter 10. Sabi sa Mark chapter 6, simula verse 7, so mababasa natin na isinugo niya sila ng dala-dalawahan, 2 by 2s. So yung 12 na disciples, naging 6 groups na tigda-dalawa sila. Okay? Ayon sa Mark chapter 6, verse 7. So humayo ang 12 at nangaral nangaral sa mga tao na dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So nangaral sila na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan ayon sa Mark chapter 6. Sa Luke chapter 9, ito naman yung additional na makikita natin dito. Mababasa natin na isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian. Okay? Kaya, verse 6, humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon, pinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. So, ang dala-dala nating mensahe ay ang magandang balita. At wala na iba. Magandang balita patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng in Christ alone, by grace alone, by faith alone. Yan lang naman yung mabuting balita na dala-dala natin. No? Now, titingnan natin itong mga 12 at kung sino-sino ba sila. So, basahin ko muna yung 12. Nandyan si Simon na tinawag ng ating Panginoon na Peter, and Andrew ang kanyang kapatid, tapos si James na mga anak ni Zebedee, at si John na kanyang kapatid. Verse 3, si Philip, si Bartolome, si Thomas, si Matthew na tax collector, si James na son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, ang apelyido niya ay Thaddeus. And then si Simon na Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Okay. So, una ay si Peter. Sa iba't ibang list dito, sa listahan ni Mark chapter 3 at sa listahan ni Lucas at ganoon din sa Acts chapter 1, ang order niyan palaging nauna si Peter. At palaging huli ay sino? Si Judas. Okay? So, alam niyo na kung bakit siguro palaging huli si Judas. Okay? Pero alam niyo rin kung bakit palaging una si Peter. Ano ang pinapakita natin dito? Pinapakita dito ng scripture. Bakit palaging nauna si Peter? Ipinapakita lamang na si Peter ay pangunahing leader sa 12. Siya yung leader doon sa 12. Kaya palaging siya yung
nauna. Ganon sila magsulat sa scripture, no? Palaging nauna kung sino yung namumuno. Okay, kung sino yung pinuno. Okay? So, sino ba si Peter? Sino bang nakakilala kay Peter? Alam natin si Peter, tinatawag din siyang Cephas. Okay? Ang nagpangalan sa kanya ng Peter ay ang ating Panginoong Jesus. Abutin din natin yan siguro, I think, mga Matthew chapter 18. No? Ano bang ibig sabihin ng Peter? Ang ibig sabihin ng Peter ay bato, stone. Sabi ng Panginoon Jesus, you are Peter and I am rock. Petros. Okay, iba yung Peter, iba yung Petros. Peter ay batong maliit. Yung nahawakan mo. Ang Petros ay rock. Isang boulder. Yan. Okay. So, yun ang... Pero, ang titingnan natin is, si Peter ba ay perfectong alagad? Sa tingin nyo? Ang katotohanan, si Peter ay siya yung tipong medyo... paano ba natin yung bara-bara sa kanyang mga desisyon, yung Lord, ganito, puntahan natin ng Lord, mga ganun ba? So, bigyan natin ng sa halimbawa na napansin nyo sa Matthew chapter 14, later on mapupunta rin natin, nung ang Panginoong Jesus ay naglakad sa tubig, sa mga yun siguro nadaanan nyo na to, nung naglakad siya sa tubig, nakita siya ng Panginoon Jesus, o nakita ni Peter ang Panginoon Jesus, sabi niya, Panginoon, kung totoong ikaw yan, ayan mo akong maglakad sa tubig. Di ba? Si Peter ang nagsabi nun. Sige, halika, sabi ng Panginoon Jesus. Si Peter naman talagang, siyempre, mas masigasig eh. Pagkapag niya sa tubig, medyo hindi pa nakakalayo, napansin na yung mga alon, yung hangin. Ay, Lord, na siya na biglang natakot, lumubog. Biglang nawala yung tapang ba? At tapang, pero sa una lang. Okay, yan yung una, Matthew chapter 14. And then later on, Matthew chapter 16, sinabi ng ating Panginoong Hesus na pupunta tayo sa Jerusalem, sabi niya, sa Jerusalem, puhulihin nila ako at papatayin. Papako o kanya. Sabi ni Peter, Lord, wag na akong itulot ng Panginoon yan. Sabi niya, hindi kita hayaan. Parang ganun. Ganun si Peter eh. Nirebuke siya ngayon ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Hindi naman dahil si Satan si Peter, hindi. Kundi yung mga lumalabas sa bibig ni Peter, para bang hindi niya iniisip na ito pala ay kalooban ng Diyos na siya ay may pako sa cross. And then later on, nung sinabi ng Panginoon Jesus ngayon, na sa Matthew chapter 26, sinabi ng Panginoon Jesus, lalayo. Diba? Huhulihin siya, tapos aalis yung mga alagad, iiwan siya ng mga alagad. Ano sabi ni Peter? Kahit anong mangyari, Lord, hindi ako aalis sa iyo, hindi ako hiwalay sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, Peter, dahan-dahan ka. Bakit? 3 beses mo pagkataas mo tumilaok. Yung manok, yun. Totoo nga, nangyari nga. Diba? Kumbaga, kaya maganda rin na bantayan natin ang sarili natin. Huwag tayong pabigla-bigla desisyon. Sino mag-church planting? Ako po! Mamaya pag-church planting na, ayoko na pala, dahil ko pala gagawin sa bahan. Biglang atras, ano? Ngayon, nung hinuli naman ang Panginoon Jesus sa Gethsemane, alam siguro natin to, nung nananalangin ang Panginoon Jesus, nandun ang mga alagad, sa John chapter 18, dumating ngayon yung mga sundalong Romano. Sinong kasama nila? Si Judas. Okay? Ngayon, si Peter ngayon, nandyan yung mga sundalong Romano. Kukunin ang Panginoon Jesus. Bumunod si Peter ng tapa. Tinagpas niya yung ulo ng sermon. Tama? Hindi. Buti na lang. Gising pala kayo. Tinagpas yung tenga ng servant, ng priest. Diba? Ganun si
Peter. Ano kasi yung tawag natin yan? Parang impulsive. Okay, impulsive siya. May point pa nga na nung ang Panginoon Jesus, tapos nagpakita si Elijah, tsaka si Moses, sabi ni Peter, Lord, gusto mo magpatay na tayo dito ng tabernacle? Ibig sabihin parang ayaw na niyang matapos yung nakita niyang talagang nagliwanag ang ating Panginoon Jesus kasi doon. Yung glory na pinakita. Okay, so yun si Peter. Pero later on naman, after a while, after namatay ang ating Panginoon Jesus, si Peter naman ay nakapagsulat ng epistle. Yung 1 Peter and 2 Peter. At nung siya ay namatay, dahil sa kanyang pangangaral, ipapako sana siya sa krus. Ang sabi niya, huwag niyo akong baliktarin niyo yung krus. Kaya pabaliktad, nung pinako si Peter ay pabaliktad ng krus. Dahil sabi niya, hindi man ako karapat-dapat na mamatay katulad ng aking Panginoon. Okay, baliktad. Now, next dyan is si Andres. Si Andres, siya ay kapatid ni Peter. Si Peter tsaka si Andres, sila yung mga mangingisda, fishermen. Si Andres ang nagdala, Andrew, ay disciple ni John the Baptist. Kaya nung sinabi ni John the Baptist na, Behold the Lamb of God, sa John chapter 1, no? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nandun si Andrew, at saka si John the Beloved, nandun siya. Nakita nila. Okay. Nakilala nila ang Panginoon Jesus. So, ito ngayon si Andres, nung nakilala niya ang Panginoon Jesus, siya ang nagdala kay Peter, kay Jesus Christ. Si Andres na kapatid ni Peter, siya yung nagdala kay Peter. May dinala din siya ng mga Greeks kay Jesus Christ. Mababasa natin dyan sa John chapter 12, verse 22. Silang dalawa ni Felipe, may mga nagtatanong ng mga Greeks, Griego, kung nasaan ang Panginoon Jesus, dinala nila sa Panginoon Jesus ng mga Greeks na to. So, wala tayong masyadong record kay Andrew, pero isa siyang ideal na alagad. Kasi naman, naging disciple na siya ni John the Baptist. So, alam na niya ang kanyang ginagawa. So, nung naging disciple siya ng ating Panginoon Jesus, palaging may dinadala siya sa ating Panginoon Jesus. Una, yung kapatid niya. Diba? Hindi ba magandang halimbawa sa atin to? Sino yung pinakaunang-unang gusto niyong dalhin sa Panginoon? Di ba yung pamilya? Pamilya. Oo. And then later on, hindi lang naman yung pamilya dinala niya, may mga Greeks na nagtatanong kung nasan si Jesus, dinala niya. Si Andrew, dinala niya sila. Okay? So, pansin nyo, kung si Peter ay may mga negative na attitude, si Andrew parang, wow, perfect disciple. Okay. Sumunod dyan ay si James, si Santiago, sila ay mga anak ni Zebedeo. Okay, sila din ay mga mangingisda. Si Santiago ay kapatid ni Juan, at si pang-apat ay si Juan naman, na kapatid ni Santiago, anak ni Zebedeo. So, sila ay mga mangingisda. At alam nyo, itong magkapatid na to, alam nyo ba, sila ay mainitin ng ulo. Bakit? Masagi mo lang ng konti. Diba? Maalala nyo sa John, no? Sa John, nung ang Panginoong Jesus ay papasok sa isang bayan ng Samaritano, no? Sa Samaritan, at may mga Samaritans na ayaw padaanin ang Panginoong Jesus. So, napansin ito ni James and John. Lumapit ngayon si James and John sa aling sabi niya, Lord, gusto mo ipanalangin na natin, tamaan silang lahat ng kidlat. Kaya sila tinawag na mga sons of thunder. Yan. So, nakikita nyo na yung mga mixture ng mga ugali ng 12 na disciples. How much more kung 20 yan? O kung 40? Tapos merong iba-ibang mga pag-uugali.
Okay, so tinawag silang Boanerges nang ibig sabihin ay mga sons of thunder or mga anak ng tulog sa Mark chapter 3 verse 17. Yung magpaulan kami ng apoy sa langit, mababasa natin yung sa Luke chapter 9 verse 52 hanggang 54. So after James John, si James at saka si John pala ay mangingisda sila, pero seemingly medyo mas may kaya sila kaysa kay Peter at saka Andrew. Bakit ko nasabi ito? Kasi sa John, nung tinawag si James at saka si John, sabi ni John is, umalis sila, iniwan nila ang kanilang tatay at ang kanilang mga servants. May servants meron silang mga katulong. May mga servants sila. Iniwan nila yung bangka, iniwan nila yung net, iniwan nila yung tatay nila. Nandiyan naman yung mga servants. Sabi siguro. Okay? So, now, next ay si Felipe. Si Felipe, tinawag siya mismo ng Panginoong Yesus sa John chapter 1, verse 43. Si Felipe ay taga Bethsaida din, katulad nila Peter at saka nila James and John. Okay, John 1:44. Siya ang nagsabi kay Jesus na di ba nung sabi sa John na I will go to my Father, sabi ni Felipe, Lord, pakita mo ko sa amin kung asan yung Ama. Ayan. At ang sabi na ng Jesus, yung makita mo ko is nakita nyo na rin ang Ama. Okay. So, si Philip yan. And then after Philip ay si Bartolome. Si Bartolome, sinasabing siya ay si Nathanael kasi sa aklat ng John, nandoon si Nathanael. Pero Matthew, Mark, Luke, ang palaging binabanggit dyan ay Bartolome. Pero kung may Bartolome at may Nathanael, hindi lang 12 yung apostles. Ilan? 13. So, sa tradition, sinasabi na si Bartolome ay Nathanael. Kasi si Nathanael, meron siyang surname na Bartalmay. Okay, sa Greek ay Bartolome. Okay, Tolome yung letter P, tapos letter T. Silent O. Silent T. Yung Tolome. So, ibig sabihin kasi ng Bartalmay ay son of Talmay. So, si Naphtali or si Nathanael, anak ni Talmay, kumbaga, sa Bartolome. So, Nathanael, Bartolome, son of Talmay. So, si Bartolome, the same kay Nathanael. So, kung magkagayon, si Nathanael ay nakilala niya ang Panginoon dahil kay Felipe. So, dinala ni Felipe si Nathanael kay Jesus. And then, itong si Nathanael din, ayon sa John chapter 1, ay pinuri ng Panginoon Jesus. Anong sinabi niya? Behold, an Israelite without guile. Or ang isang Israelita na walang kapintasan, walang kasinungalingan. Okay? Or walang pagkukunwari. Si Nathanael ay taga doon din, mga Galileans sila. Taga Cana, 21. John 21. And then si Thomas na tinatawag din Didymos, bibilisan na natin ito. Si Thomas, tinatawag din Didymos, siguro kambal to, kasi ibig sabihin ng Didymos ay twins. So si Thomas, at kilala si Thomas bilang Doubting Thomas. Bakit Doubting Thomas? Kasi nung nabuhay ang ating Panginoong Yesus, at nagpakita siya sa upper room sa mga alagad, nung time na yon wala si Thomas. Sabi ng mga alagad, ay, buhay ang Panginoong Yesus, nagpakita siya sa amin. Sabi ni Thomas, di nga, di ako naniniwala. Okay? Sabi ni Thomas, hanggat di ko nahawakan yung kanyang kamay at saka yung sugat niya, yung peklat, kumbaga, hindi ako maniniwala. And then the next time nagpakita ang Panginoon Jesus, nandoon na si Thomas. Sabi niya, Thomas, hawakan mo kamay ko. Yun. Kaya sabi ng Panginoon Jesus,
Blessed is the man na maniniwala kahit hindi pa niya nakikita. Okay. Yun ang tinatawag nating faith, pananampalataya. And then, si Thomas, sumunod sa kanya, pang 8, ay si Matthew. So, familiar na tayo kay Matthew, na-discuss natin sa chapter 9, nung siya ay tinawag mismo ng ating Panginoong Hesus, doon sa singilan ng buwis. Dahil si Matthew ay maniningil ng buwis, tinatawag din siyang Levi or Levi. At binanggit sa Mark chapter 2, verse 14, na si Matthew ay anak din ni Alfeo. Kung paano si James the Less, ay anak din ni Alfeo. So, merong posibilidad na itong si Matthew at saka si James the Less, hindi yung James na kapatid ni John, ay magkapatid. Kasi pareho silang anak ni Alfeo. So, alam naman na natin kung ano ang turing ng mga Hudyo sa maniningil ng buwis. Ang turing sa kanila ay mga traidor at mga makasalanan at mga kumbaga tinatakil sa lipunan, mga makapili, kumbaga sa Pilipino. Now, after Matthew ay si James, Santiago, or tinatawag na James the Less, na anak ni Alfeo. Sabi niyan, wala tayong record masyado patungkol sa kanya. So, ang susunod dyan ay si Tadeo. So, English ay, dito sa Magandang Balita Biblia kasi, Tadeo lang yung sinabi. Pero sa English ay, siya ay si Lebeos, na ang kanyang surname ay Tadeos. Ibig sabihin, Lebeos Tadeos. Yun. Ang first name niya ay Lebeos, ang apelyado niya ay Tadeos. So, pagdating kay Tadeo, siya din ay tinatawag na Judas. Pero hindi si Iscariote. Siya din ay tinatawag na Judas, na anak ni James. Mababasa natin yan sa Acts chapter 1 verse 13 at saka Luke 6:16. Kasi walang Tadeus sa Acts chapter 1. Nung binanggit yung mga alagad, apostles, sa Acts chapter 1, walang Tadeus, pero mayroong Judas, the son of James, anak ni James. Ganon din sa Luke chapter 6 verse 16. So the next ay si Simon. Simon Makabayan or Zealot. Sa English Bible, si Simon na isang Canaanite. Okay, take note. Hindi siya Canaanite na galing sa Kanaan. Kasi sa English ay Canaanite. So, ibig sabihin, galing siya sa Cana of Galilee. Walang alagad ang Panginoon Jesus na hindi Hudyo. Lahat sila ay Israelita. So, itong si Simon na isang Canaanite. Hindi siya Canaanite. Ayan. Yung Kanaan kasi ay double A eh. Kanaan. Kaya Canaanites. Pero dito hindi. Canaanite, ibig sabihin ay taga Cana of Galilee. At tinatawag din silang Silot or Makabayan. Kasi, alam niyo po itong si Simon? Welgista ito. Welgista. Ano ba yung Welgista? Ano kasing tawag na? Palaging nagrarally doon. Ibagsak. Para hindi ko alam kung rightist siya o leftist. Ang mga Silots, sila yung grupo ng mga Hudyo na nais ibagsak ang Roman Empire, ang pamumuno ng Romano doon sa Israel. Sila yung mga naghimagsik, ganyan, mapanghimagsik, okay? Gusto nilang ibagsak sa pamagitan ng violence or ng armed conflict. Yan. So, nakita nyo, iba-iba yung kanilang mga pag-ugali, iba-iba yung kanilang mga background. Okay? And then lastly ay sino? Si Judas Iscariote. Alam niyo ibig sabihin ng Iscariote? Siya ay may mula sa bayan ng Kerioth. Ang Kerioth ay isang syudad sa southern Judah. So, hindi niya apelyado yung Iscariote. So, si Judas na taga Kerioth. Yun lang yung point na. Pero si Judas din ay isa siyang kumbaga, ang purpose ni Judas, siya yung kasi si Judas ang pinaka-treasurer nila. Asan treasurer natin? Ingat yaman, siya ang tagahawak
ng pera ng mga alagad. Kasi sa isang organization, palaging may budget yan, siyempre. Lalo na sa ating panganay ngayon. Kung wala kang budget, marami kang hindi magagawa. Of course, meron tayong faith, pero kailangan din natin ng pondo. Kaya nangangailangan tayo ng pondo rin para sa church. So, si Judas Iscariot, siya yung treasurer. Hindi lang siya treasurer, kinukupit din niya yung pera nila. Kaya, tingnan nyo na yung treasurer natin, nandiyan ba? Wala, nasa baba. Okay, kinukupit yung pera ng mga alagad. So, at the same time, si Judas din ang nagkanulo. Pero can you imagine, itong mga taong to, iba-iba yung kanilang mga ugali, pero tinipon ng Panginoon Jesus kasama si Judas. Tinuruan niya sila, ipinakita niya sa kanila kung paano magministeryo. Bakit? Kasi later on, may mga bahagi sila sa redemption ng Israel. Itong 12, itong 11, except for Judas. Kasi si Judas, ang bahagi niya is yung ipagkanulo niya ang Panginoon Jesus. Kung hindi niya pinagkanulo ang Panginoon Jesus, hindi naman natin masasabi, pero posible na hindi may pako sa krus ang Panginoon Jesus. Tama po ba? Pero ang plano ng Panginoon ay hindi pa rin mapipigil. May magagamit at may magagamit pa rin. Nagkataon na si Judas yun. Si Judas Iscariote. Okay? Pero ganun pa man, tinuruan pa rin sila ng Panginoon Jesus. Inalagaan at pinakita kung paano mag-minister. Ano-ano yung mga naghihintay sa mga alagad kasi naging bahagi nila sa redemption. Nung babasahin ko lang yung ibang mga part ng mga Israelita, no? Ng mga 12 na alagad. Check ko lang yung ating simulan ko. Sa Revelations and then hindi ko makita. Okay. Pero sa Revelations, makita natin na mayroong 12 pillars doon sa langit. 12 pillars nakapangalan sa 12 na apostles, and then mayroong 12 na thrones sa kanan, 12 na thrones sa kaliwa, 12 na thrones para sa 12 tribes ng Israel, at 12 na thrones para sa 12 na apostles. And then, bahagi din sila sa bilang mga pundasyon, bilang mga foundation sa ating pananampalataya. Sila yung foundation ng ating faith. So sa ating pagtatapos, mga ilang application lang. So, itong mga alagad na ito, mismo ang Panginoon Jesus ang pumili na nagpapaalala sa atin na ang bawat organisasyon ay nangangailangan ng hindi lang isang leader, kundi mga leaders. Okay, mga leaders. Hindi lang si pastor. Okay, mga leaders. Okay, at syempre, hindi exempted ang simbahan dyan. At ang simbahan ay walang pinagkaiba dito. Dito makita natin na sa simula pa lang ay nagtalaga na si Jesus ng mga pinuno. Hindi isang pinuno, kundi ng mga pinuno para sa ikabubuti ng karamihan. Okay, ang mga leaders ay mga kalalakihan, mga kababaihan na tinawag para maglingkod sa Panginoon, para mag-ingat sa mga tao ng Diyos na tinipon sa loob ng iglesia. Yung mga tao ng Diyos na tinipon sa loob ng iglesia ay iingatan ng mga leaders na ito ayon sa kalooban. Sila ay mga leaders ayon sa kalooban ng Diyos. And of course, yung Biblia also ay maraming sinasabi about leaders na kailangan nilang mag-serve sa mga tao, hindi sa sarili. Mag-serve sa tao. Leaders must serve in humility, demonstrating upright character, matuwid na pagkatao, self-sacrifice,
Okay, kailangan ng self-sacrifice without lording over the people. I think dadanan din natin yung lording over the people. Pero likewise, we are called, of course, to respect din ang mga leaders natin. Leaders in authority and to submit to their leadership as an act of obedience sa ating Panginoon. So, in application, lahat tayo ay tinawag para maglingkod. Amen ba? Lahat tayo ay tinawag para maglingkod. Katulad ng mga pastor, katulad ng mga apostol, yun lang, hindi lang tayo tinawag para umupo dyan at makinig ng salita ng Diyos. So, simula sa pagiging disipulo, yung ang mga disipulo ng Panginoon Jesus, yung 12, ay naging apostol later on. Tayo din. Pwede rin tayong magiging apostol. Magiging representative tayo, maging ambassador tayo ng Panginoong Jesus. Saan man tayo? Siyempre, unang-una sa bahay. Dapat representative ka ng Panginoong Jesus sa bahay. Sa eskwela, sa barangay, sa trabaho, o saan mang lugar ka dalhin ng Panginoon. So, hindi lang tayo tinawag, kundi binigyan din naman tayo ng kakayanan. Okay? Equip tayo. Hindi man tayo gifted, kasi may kanya-kanyang gift yan eh. Hindi man tayo gifted sa pagpapagaling, hindi man tayo gifted sa paggawa ng himala, pero lahat tayo binigyan ng Panginoon ng kakayanan para magsalita. Sino dito ang pipi? Taas yung kamay niya. Lahat tayo nagsasalita. Ang katotohanan nga, malalakas ng boses natin. Okay, pero gamitin natin yon para ipangaral ang mabuting balita naman. Ang mabuting balita. Ito naman ay sa tulong ng Holy Spirit. And then pangatlo, ang kailangan lang natin ay ang maging available tayo. Kailangan natin maging available. So, ang panawagan na ito na may kasamang empowerment ay para sa mga willing na magpagamit sa Panginoon anuman ang sitwasyon mo ngayon. Ano ba sitwasyon mo ngayon? Estudyante ka, elementary, high school, college, nagtatrabaho ka na, professional, sabihin mo, ay, full-time mother po ako. Ay, hindi na pala ako full-time mother. Full-time grandmother. Ako ngayon ay meron ng apo, kaya apostolic na ako ngayon. Nag-aalaga ng apo. Even sa anong sitwasyon mo, meron at meron kang time na may bahagi ang salita ng Diyos. Kung hindi man ay may pagkakataon ka para ipanalangin ang mga leaders sa church, ipanalangin ang mga kapatiran sa church. Okay? And lastly, kailangan ng katapatan kaysa kapintasan. Okay? Mas mahalaga yung ating katapatan kaysa yung ating kapintasan. Sabihin mo, ano ba yung kapintasan mo ngayon? Si Moses, ano yung reason ni Moses nung tinawag siya ng Panginoon? Lord, sabi niya, Panginoon, Yahweh, utalo-tala ko na marunong magsalita. Sabi ng Panginoon, tuturuan kita. Tutulungan kita, ako maglalagay sa iyong labi ko anong sasabihin mo. Pero nahiya ako, ayaw ko humarap, nahiya ako humarap sa mga tao. Eh di, sama mo si Aaron. Di ba? Pag gusto ay merong paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero kahit na may dahilan, meron pa rin paraan. Di ba? Okay. So, pinipon ni Jesus at sinugo ang alagad kahit na iba-iba ang kanilang mga katangian at pag-ugali. Kasama na si Judas na siyang nagsakanulo sa kanya. Pero, alam niyo po ba, sa panahon natin, kailangan natin ng buong pusong katapatan sa Panginoon. Ibig kong sabihin buong puso, kasi yung loyalty sa Panginoon, loyalty sa church. Bakit? Alam niyo po ba na ang mundo ay napakaraming alok sa tao? At yung alok na yan ay hindi siya basta-bastang alok. Talagang
parang si yung ahas na sinabi niya kay Eva, tingnan mo, yung prutas, hindi ba kaakit-akit? Hindi ba normal nang umikot-ikot sila Eva doon? Palagi na nilang nakikita yung prutas na yon. Pero nung sinuggest ng Diablo, tingnan mo, hindi ba kaakit-akit, napakaganda sa paningin? Ang mundo ngayon ay ganun ang nangyayari sa atin. Social media, sa TV, YouTube. Lahat ng makita natin kaakit-akit sa paningin. Dahil kaakit-akit, gusto rin natin itong gawin. At hindi lang siya kaakit-akit at gusto natin gawin, para bang pag nagawa mo to, nakuha mo to, napakasarap sa pakiramdam. Diba? Mapansin nyo, ay, ang saya naman doon, punta ko doon. Masaya ka na rin. Ang problema dyan is, nakuha mo, nandun ka, pero mapapansin mo, nakatalikod ka sa Panginoon. Malayo ka na sa Panginoon. Pero, huwag nating hintayin na malayo tayo sa Panginoon. Bagaman masarap nga yan sa pakiramdam, maganda sa paningin, magkaroon pa rin tayo ng self-discipline, self-sacrifice, kasi ito ay mga daan para ilayo ka sa Panginoon. Huwag natin pulutan, huwag natin hayaan na malayo tayo. Bagkus, maging mabuti tayong ambassador, maging mabuti tayong representative ng Diyos. Sige tayo